Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinilaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari, at pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang 1 gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim? Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay responsible. Isa ito sa mga ebanghelyong madalas nating pakinggan, subalit bihira nating pagnilayan ng malalim. Sa talinghaga, ipinakikita sa atin ni Jesus na ang buhay ng isang alagad ay hindi basta tumatanggap lang ng biyaya o grasya, kundi inaasahang maging tapat na katiwala ng lahat ng ipinagkaloob sa Kanya. Sa puso ng kwentong ito, iisa ang salitang bumabalot sa buong mensahe. Pananagutan, responsible or responsibility. Ang kwento ay umiikot sa isang mahal na taong umalis upang tanggapin ang kanyang pagiging hari. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng 10 mina o pera sa kanyang mga alipin. Isang simbolo ng tiwala at paghahanda para sa kanilang pagsusulit. Sa pagbabalik niya, kanya-kanyang kwento ang binalikan ng hari. May ilan na pinarami ang kanyang yaman, may isa namang binalot lang sa panyo. Walang pagkilos, walang pangangalaga. Ang pangunahing aral ay malinaw. Hindi sapat ang tumanggap lang. Kailangan itong pangalagaan, pagyamanin, at gamitin para sa kabutihan. Sa pananaw ng Diyos, ang grasya ay hindi dekorasyon, kundi misyon.
Ang biyaya ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapwa. Ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang kilos, tugon, at pananagutan. Sa ating sariling buhay, marami tayong natatanggap mula sa Diyos. Buhay, pamilya, edukasyon, talento, oras, kayamanan, pananampalataya. Ngunit sa ating abalang mundo, marami rin sa atin ang natutuksong itago sa panyo ang mga ito. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil madalas tayong tinatalo ng takot, ng katamaran, o kawalan ng direksyon. Minsan ay iniisip nating hindi tayo sapat, kaya't mas mabuting itago na lang kaysa mapahiya. Minsan ay nauubos tayo sa inggit, sa pagkukumpara, sa pagiging abala sa sariling mundo. Pero sa mata ng Diyos, ang hindi paggamit ng kaloob niya ay isang uri ng pagsasayang, isang pagtanggi sa pagtitiwala. Ang pananagutan ay hindi lang tungkol sa malalaking gawain. Minsan ito ay tahimik, walang palakpakan, walang kamera, ang pagtuturo sa anak ng tama, ang pagtulong sa kapwa ng walang kapalit, ang pagdarasal para sa isang kaibigan, ang pagngiti sa kabila ng mga pagod, ang pagpapatuloy sa mabuti kahit walang nakakakita. Ang bawat maliit na kilos ng kabutihan ay bahagi ng ating tugon sa pananagutan. Pero ang pinakamatinding hamon ng talinghagang ito ay darating ang hari. Darating ang sandaling kakaharapin natin ang ating Panginoon at tatanungin tayo, ano ang ginawa mo sa mga ipinahiram ko sa iyo? Hindi upang takutin tayo, kundi upang gisingin tayo. Ipinapaalala ng Ebanghelyo na ang ating buhay ay hindi walang hanggan dito sa mundong ito. May katapusan ito at may pagsusulit. Ngunit hindi ito pagsusulit na nakakatakot. Ito ay paanyaya. Gamitin mo ang buhay mo. Gamitin mo ang grasya. Gamitin mo ang puso mo para magmahal. Kung babalikan natin ang kabuuan ng Ebanghelyo, makikita natin ang mga pinagkatiwalaan at naging tapat ay hindi lang binigyan ng gantimpala, sila ay pinalawak ang tiwala sa kanila. Mabuti dahil naging tapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa marami. Sa Diyos, ang pananagutan ay daan sa mas malalim na pakikibahagi sa kanyang gawain. Kaya ngayong araw, tanong natin sa ating sarili, ano ang pamana na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? At paano natin ito ginagamit sa loob ng pamilya, ng trabaho, ng parokya, ng sarili nating pagkatao? Tayo ba'y katiwala o tagapagtago? Tayo ba'y nagtutulungan o nanunood lang sa malayo? Tayo ba'y nagtatapat o umiiwas? Ang pananagutan ay hindi lamang tungkulin, ito'y katapatan sa tiwala ng Diyos sa atin. At ang Diyos, bagamat mahigpit sa kanyang salita, ay Diyos ng pag-asa. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon araw-araw upang tuparin ang ating misyon. Kaya pag nilayan natin, ano ang isang talento o grasya sa buhay natin na matagal nang hindi nagagamit para sa kabutihan ng iba? Ano ang humahadlang sa atin upang ito'y ganap nating maisabuhay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa biyaya ng iyong pagtitiwala. Itinatagpo namin araw-araw upang gisingin ang aming diwa sa tunay naming misyon. Turuan mo kaming huwag matakot na gamitin ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Palayain mo kami mula sa aming katamaran, takot at pagdududa. Gawin mo kaming tapat na katiwala ng iyong pag-ibig sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.